matapos magsampa ng reklamong coup d'etat ang mga kaalyado ni dating Pangulong Estrada. Inamin ng Malacanang na coup d'etat nga ang nagluklok kay Pangulong Arroyo sa pwesto. Pero isa raw itong mapayapang coup d'etat kung saan nangibabaw ang kagustuhan ng taong bayan. May ulat si Marilyn Cawad. Hindi itinatanggi ng Malacanang na isang coup d'etat ang naganap noong Enero noong isang taon kung saan napatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada at naluklok sa pwesto si Pangulong Arroyo. Pero isa raw itong uri ng coup kung saan ang kagustuhan ng sambayanan ang nangibabaw at hindi lamang kagustuhan ng ilang matataas na opisyal ng militar. The coup means a sudden seizure of power by a cabal of military officers. And it has really no relation to, popular uprisings. So, you can call it a peaceful coup by the people. Aminado rin ang Malacanang na walang nakasaad sa konstitusyon na maaaring basta na lang agawin ang pwesto mula sa nakaupong Pangulo. Pero hindi naman daw ito nangangahulugang labag sa batas ang ginawa kay Estrada. There is nothing in the letter of the Constitution, but there is something in our political tradition, in our history, and in the history of all nations, that when the people have lost faith in their government, they have the power to take it down. It is implied that the people have sovereign power. Coup d'etat man daw ang nangyari, iginiit ng palasyo na walang partisipasyon dito si Pangulong Arroyo. Napaulat noon na ilang araw bago ang People Power 2, nakipagpulong si Pangulong Arroyo sa ilang general. Well, it was a meeting with military generals. A mutiny is an unlawful act by the very nature of EDSA People Power 2 and EDSA 1. These are legitimate acts of the people. Pero kung sa tingin daw ng mga nagsampa ng kasong coup d'etat laban kina Defense Secretary Angelo Reyes na malakas ang kanilang kaso, edi isama nila si Pangulong Arroyo. If they feel very strongly about it, they can include anybody they want in those charges. They can pose all the legal arguments that they can before the court, and it's up to the court to decide. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na masusubukan ang batas kontra coup d'etat. Isang panel ng mga constitutional expert ang bubuuin ng ombudsman para gumawa ng rekomendasyon sa kaso. Yan ang front page. Marilyn Cawad, GMA News.